Nakakulong ngayon ang isang lalaki matapos punitin ang pasaporte at boarding pass ng kanyang misis na babiyahe sana pa Qatar. Naghiwalay umano ang dalawa dahil sa pambubugbog ng mister. Saksi si Maki Pulido. Nasa NAIA Terminal 1 na at paalis na dapat pero humahagulgol sa tabi ang OFW na ito dahil ang kanyang mister inabangan siya sa paliparan at pinunit ang kanyang passport at boarding pass. Hindi natuloy siya nakabiyahe pa Qatar kahapon kung saan matagal na rin siyang nagtatrabaho. For 7 years ako nagtrabaho, walang trabaho yan. Ayaw niya nga na umalis ako. Pero sabi ko, magtatrabaho ako para sa mga anak namin. Hiniwalayan na niya ang asawa dahil nang bubugbog umano. Huli nitong bisperas ng bagong taon. Ayoko na nga tumira doon kasi binuhubog niya ako. Ano ang tayin ko? Papatayin pa niya ako. Nakadetain ngayon ang lalaki sa PNP Aviation Security Group. Nakablock kasi ako doon. Nakablock ka simula nung nasaktan mo siya. Oo. Kaya hindi ko matanggap kasi hindi ko makakontak. Umamin ng lalaki na nasaktan niyang may bahay nung huli silang nagkita. Pero ayaw niya raw kasing umalis ang asawa na hindi sila nagkakaayos. Kapag bababa naman ng bus, ang bilis ayaw. Parang ayaw na ako makita Kaya inisipan ko makunitin para hindi makaalis. Hindi ko lang po alam kakasuhan ako Na-inquest na ang lalaki sa mga paglabag sa Philippine Passport Act at Violence Against Women and Children Act. Sa pagsira pa lang ng passport, maaari siyang magmulta ng 60,000 hanggang 150,000 pesos at makulong ng 6 hanggang 15 taon. Ang parusa naman sa paglabag sa Violence Against Women and Children Act, multang 100,000 to 300,000 pesos at kulong na 1 buwan hanggang 20 taon. Ayon sa isang senior lecturer ng UP Department of Sociology, may mga pag-aaral kaugnay sa pananakit sa mga babaeng OFW sa kamay ng kanilang mga mister o partner. May mga pagkakataong na uuwi raw sa domestic violence ang financial empowerment ng babae o yung breadwinner ng pamilya ang ilaw ng tahanan. Usually, yung mga lalaki, feelings of naliliit sa sarili nila. Kaya kung ano-ano sinasabi nila, like, pinagpapalit mo ko, nangangaliwa ka, and to assert their dominance again, pinapaigting nila yung abuse dun sa babae. Ang biktimang OFW hindi matawagan ng DFA sa phone number na nasa kanilang file. Pero sabi ng DFA Consular Office, maaari siyang mag-email sa Office of Consular Affairs ng DFA para matulungan sa kanyang passport application. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.